po sa mga kabalin. Mga kabalin ko, kayo ngayon ang bida. Dito sa lugar ninyo po yung sitwasyon natin. Nandyan naman ngayon tayo mula sa Bamban, lipat tayo sa Purak, Pampanga. Mga kabalin pa rin ang nandyan. So ang sa atin lamang po ay nais natin ipakita na tayong lahat ay nagmamahal sa Pilipinas. Tayong lahat ay mga Pilipino at tayong lahat ay dapat nating bantayan ang Pilipinas. Mayor Kapil, kapal mo! Umalis ka na sa Purak, Pampanga. Mas makapal mukha mo kay Alice Go. Alam mo, Mayor Kapil, kung ano mga pinagbabanggit mo, kesyo, maraming violation ng Pogo. Ay bakit hanggang ngayon hindi mo pinasara? Nagkunwari ka pa. Ikaw nga nag-approve ng building permit yan. Tapos sabihin mo, maraming violation, mga fire clearance, wala. Kapal na mukha mo, kung nagawa ni Vico Soto, bakit di mo magagawa? Ha? Mayor Kapil, ng kapal mukha, ng Purak Punggo, mas makapal pa mukha mo kay Alice Go, ng Bamban Tarlac. Grabe. So anyway, bago tayo magpatuloy, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog o Toto Kausing. At ito pong ating palatuntunan ay para sa bayan. At wala tayong isisiwalat dito ng iba, kundi yung tuligsain ang mga korap. Isara ang mga masasama na mga establishmento. Dapat katayin na rin ang mga masasamang tao, sino man siya. Dito mo mapapatunayan na sa sinasabi ni Rizal, hindi ako nag-alala sa mga banyaga, mas nag-alala ako sa mga korap na Pilipino. Yun ang sinasabi ni Jose Rizal nung siya'y nabubuhay pa. Kaya itong isang halimbawa, itong si Mayor Kapil, kunwari ka pa na wala kang kasalanan, kung nagawa ni Vico Soto ipasara ang Pogo dyan sa Pasig, bakit di mo nagawa? Grabe ka ko, ano ko mga, nagdi-deny ka na protector ka ng Puga? Pogo pala, Puga, di Puga. Nako naman talaga to si Mayor Kapil, Ang patron mo dyan, alam mo sino? Si Bong Pinida. Kasi lumalabas sa aking pagsusuri, si Bong Pinida ang pinakahari ng Pogo sa Pampanga. Sunod-sunuran lang yan si Lito Lapid na binigyan din ng parte ng lupa dyan sa Pogo Hub dyan sa Purak, Pampanga. Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pogo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Kapal talaga na mukha mo. Mag-resign ka na. Nilalagay mo lang sa balag ng alanganin ang buong Kapampangan. Ikaw ba ay nagpapaalila dyan kay Michael Yang? Kayo Bong Pinida nagpaalila kay Michael Yang? Kasi ang alam ko dyan, si Michael Yang ang hari dyan. Tapos yung lupa na yan, na binigay, nakapangalan, inagaw pa yan ni Mr. Roberto Cruz na may-ari ng Grand Royal Palazzo dyan sa Angeles. Dugo at pawis at luha ng mga magsasaka ang inyo dyang sinantabi at inilibing sa lupang yan para lamang maagaw nyo ang lupa at matayuan ng 10 hektarya na Pogo dyan sa Purak, Pampanga. Ikaw naman, Gloria Macapagal Arroyo, wala ka rin ginagawa. Mga kabalin mo dyan, pinapabayaan mo basta magkapera ka lamang. Naging presidente ka pa ng Pilipinas, ang kapal mo rin talaga. Kaya, sino pa ba kaya magsama-sama? Birds with the same kapal, flocks together. Flock together. Ganon yan ang nangyayari dyan sa Purak, Pampanga. Kung ano ang meron sa Purak, Pampanga, ganon din po ang meron sa Bamban, Tarlac, at Pogo. Lahat po yan ay may connection po sa droga. Kunwari lang yung Pogo na yan. Hindi ka naman kikita na malaki sa Pogo para manghatag ka kalahating milyon kay Regional Director Jose Hidalgo ng Region 3 Police Regional Office number 3. Kaya tanggalin mo na yan, Mr. Romel Marbil, yung Regional Director mo dyan. Tanggalin mo na rin dyan yung Provincial Director mo dyan sa buong Pampanga. Tanggalin mo rin dyan kagad-agad ang lahat, pati yung Provincial Director at City Director dyan sa Tarlac at pati sa Bamban. Tanggalin mo na lahat yan. Lahat paikutin mo every 1 month, palit-palit ng ruta ang lahat ng mga opisyal.
Kasi ang opisyal natin po, nakipagkutsabahan na sa droga. Kunwari na lang yung pugo. Triad po ang sa likod niyan. Kaya si Michael Yang po ang utak niya ng lahat ng yan. Si Michael Yang ang economic advisor na Duterte. Ha? Kaya ikaw Lito Lapid, ha? Hindi ka makawala kay Duterte. Alam mo na, alam na na yan pala, yung pugo ang dahilan. Tapos ito naman si Roberto Cruz, ha? Na siya ang parang leader ng Victoria Tourism na siya sa pangalan na pag-aari ng pugo na lupa. Pero, nang agaw ka, tapos dilagay mo si Lito Lapid para proteksyon, ginawa mo dyan, binigyan mo ba dyan ng pwesto na araw-araw pumapasok sa si Mayor Jing Capil dyan, tapos sabihin niya, maraming violation at hindi niya napapasara? Ano ka? Lukuhin mo si Vico Soto? Eh bakit nagawa ni Vico Soto kung hindi mo nagagawa? Ha, Mayor Jing Capil? Kaya sa totoo lang, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas, wala na akong pinaniwalaan. Si Vico Soto na lang. Kaya dapat si Vico Soto, ipakita niya example, tatakbo dapat itong presidente sa 2028. Ay, nako. Itong bayan Pilipinas, ha, may magagawa tayo. Huwag mo sabihin, wala tayong magagawa. May magagawa tayo. Ang magagawa natin, number 1, ay ang ating boto. Isilyo na natin. Huwag na nating iboto ulit ang lahat na nasa pwesto ngayon. Palitan nyo na ng bago. Lahat. The only way, ang siguradong pamamaraan para may pagbabago, iboto ang lahat ng bago sa 2025. Ito na, nakita nyo na kung anong gagawin. Paikot-ikot lang yan. Yung si Bong Pineda, hanggat hindi matanggal yan sa Pampanga, ay mananatili ang Pampanga na baon sa kuko ng masamang agila. Sigurado yan kasi si Bong Pineda, kilalang kilala sa Huiting. Kilalang kilala kayo sa Isabong. Siyang kakompetensya ni Atongang. Kakompetensya pa siya ng iba pa, ni Arnie Tewes. Sila nag-aagawan dyan sa Isabong. Bilyon-bilyon ang kinikita nila. Kayo naman na mananabong, para makatulong kayo sa bayan, doon kayo magsasabong sa sabungan, hindi dyan sa Isabong. Kasi sa Isabong, lulukuhin lamang kayo, mauubos lamang kagayaw ng bayaw ko. 1 milyon na ubos. Sa Isabong, kahit tulog, nagpupusta. 24 hours ba naman sa isang araw ang palaro ng Isabong? Ay, nako. Hanggang saan mabubuhay itong Pilipinas na ito? Kaya pa ito mabuhay? Sa tingin ko, kaya natin to. Kaya natin to. Itulak natin. Kaming mga bunyog ay nag-dedicate na. Sincero kami para ipaglaban ang kinabukasan ng inang bayan. Isa lamang aming pananaw, katotohanan. Kaya, huwag ka na magmaang-maangan, Mr. Mayor Jing Capil o Kapal. Saan ka kumuha ng kapal na mukha? At ngayon, sa susunod, isisiwalat natin kung paano inagaw ang lupang yan. At isasiwalat din natin kung paano konektado sa Pogo ni Remulla dyan sa Cavite, yung Pogo sa Bamban at Purak, Pampanga. Kaya pati naman ang Pogo dyan sa Mandaluyong kay Secretary Binhara Balos, dyan naman sa Pasay kay Mayor Calixto, dyan naman sa Makati kay Mayor Binay. Kung sincero kay Mayor Binay, bakit hindi mo tanggalin yung Pogo? Isara mo Pogo dyan sa Makati. Nagkunwari lang kayo naman dyan, mga Cayetano, kung sincero kayo, isara niyo yung Pogo dyan sa Taguig. Puro lang kayo mapagkunwari. Tapos pinagkikitaan pa ninyo na malaki, bilyon-bilyon. Ano na nangyari dyan sa building na ipapatayo para sa building ng Senado? Mula sa 8.3 billion, naging 23 billion, mahigit 10 billion ang kikitain naman ninyo dyan, mga senador kayo. Mga putsa kayo, mga senador kayo. Kunwari pa kayo, kunwari. Mga putsa! Ay, nako. So ngayon, ano bang magagawa natin dito? Wala na tayong ibang gagawin dito. Jing Capil, isara mo na yan. Pero wala ka nang isasara. Sinara natin ng PAOK-TIIP. Itong PAOK-TIIP, itong pinakamaasahan sa ngayon. Pasalamat tayo at gumagawa ng maayos ang kanilang commander na si General Gilbert Cruz, na dating general yan, na dati sa PNPA, gumraduate yan. Kilalang kilala kong taong yan. Reporter at mga editor pa lamang ako sa People's Threat, kilala ko na yan, na naka-assign pa yan doon sa San Juan. Naging hepe pa na San Juan yan. Mabait na tao at magaling na tao. Naging tao pa niya sa Caraga Police Station, Police Regional Office, yung aking pamangkin na si Colonel Catalunya. Ay, nako.
At least meron tayong tinatag na a few good men. Yun lamang ang ating maasahan. Hanggang saan tayo itatawid nito? Sana mayroon mga taong gagaya nila magtatawid sa atin patungo sa sunod na kinabukasan. Wala tayong maasahan kay Digong Duterte. Kasi si Digong, busy siya kay Kibuloy. Nandirate siya ng 3 batalyon, 2 batalyon ng SAP at 1 batalyon na nakaback up mga sundalo. Wala tayong maasahan kay BBM kasi si BBM panay kasinungalingan, panay lamang unwari ang kanyang mga ginagawa at panay kasama niya ang kanyang Romualdez na pinsan, walang ginagawa kung ginagasta ang pera ng bayan kuno, akap-apap, ayuda-ayuda. Saan ka naman makakita ng ayuda? Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka doon sa Davao del Norte kasi kakompetensya mo mga Duterte, mamimigay ka ng 1 bilyon, nangangailangan bang tao ron? Anong klase? Ginagasta niyong pera? Supreme Court, bakit hindi niyo aksyonan ang aking petisyon na ibabasura ang akap funds na yan? Bakit? Hanggang ngayon hindi nyo inaksyonan, hinihingi ko pa naman na i-TRO, ipatigil mo na yung AKAP funds na yan. Kasama sa pundo ng 12 billion dyan nagagastahin sa plebisito sa COMELEC. Hinihingi ko ipatigil. Hinihingi ko rin ipatigil muna yung 276 billion na pundo sa pork barrel ng mga congressman. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa ang Supreme Court. Ano pa naman yan? Yung inyong tao, yung inyong korte dyan sa Malolos, Bulacan, Branch 14, nagpalabas ng search warrant para sa Pugo Purak. Tapos, babawiin? Anong klase? Nakakakita ka ng kaso na nagdesisyon ng judge tapos babawiin? Anong klase? Judge, lahat ng judge na nakikinig sa akin, lahat ng abogado na nakikinig sa akin, lahat ng justice na nakikinig sa akin, alam nyo yan, kapag nagdesisyon na ang sinumang judge sa isang kaso ay hindi na niya pwedeng bawiin. Ganon lamang ho kasimple. Bakit? He is already deprived or lost. He has lost jurisdiction once he has acted or she has acted on the case. Hindi mo pwede sentensyahan mo ang isa na guilty tapos babawiin mo. Ay, hindi pala guilty. Ay, mali pala. Yan. Sino ba ng judge dyan sa Branch 49? Tanggalin na yan. Kung ako'y tinanggalan nyo ng lisensya dahil lang namang nag-post ako ng reklamong plunder sa Facebook ko at totoo naman, may ebidensya naman ako ng mga resibo sa pag-overpress na 226 million, bakit hindi yung tanggalin yung judge na yan? Bakit kayo Supreme Court? Ang laki na kasalanan nyo na hindi nyo inaaksyonan ang sigaw ng bayan na ipatigil ang paggasta kaliwat kanan ng tinatawag na AKAP funds, 10,000 na binibigay bawat tao, tapos babawiin ang 8,500, effectively, ibibigay ninyo ay 1,500 lamang, gaya sa nangyari sa ginawa ninyo sa inipon ninyong mga tao dyan sa Davao del Norte. Sobra kayo, tapos ng isang araw namatay ang prosecutor na babae, binaril dyan sa Digos. Ano namang proteksyon makukuha ng lahat ng tao sa inyo? Puro kayo papugi. Tapos ito, parang hindi kayo, wala man lang kamalang narinig sa kanila. Narinig mo ba yung mga senador na re-electionist na kumakanta laban sa Pugo? Wala. Ang tumitira lamang sa Pugo, laban sa Kubo ay, sino? Si Wing Gatchalian, saka Risa Hontiveros. Pasulpot-sulpot yan, si Loren Ligarda. Si Rapi Tulfo, pa-cute-cute din. Si Jigo Estrada, pa-cute-cute din kay Mayor Alisco. Halata na may class kay Alisco. Kita mo dyan, nakita mo ba dyan si Bong Revilla? Ha? Wala. Nakita mo ba dyan si Lito Lapid? Wala. Kasi siya pala guilty rin. Nakikita mo ba dyan si Amy Marcos? Wala. Nakikita mo ba dyan si Cayetano? Wala. Si Jesus Cordero? Wala. Si Binay? Wala rin. Ay, nako. Si Robin Padilla? Wala rin. Sino pa? Si Bungo? Wala rin. Si Bato? Wala rin. Yung mga panay, mga wala. Huwag nyo na ibuto. Yan, mga yan. Please lang. Ay, nako. Kaya, Mayor Jing Kapal, sobrang kapal mo. Mayor Jing Kapal. Bakit mo pinayagan, binigyan ng building permit unang-una? Ha? Bakit mo binibigyan ng building permit at patayo yan? Tapos, magkunwari ka na hindi ka protector? Ha? Mayroon akong mga kuhang mga CCTV na kung saan pinatakas mo alas 5, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay pinatakas mo na lahat ng mga Chinese dyan sa Pugo, dyan sa Purak. Ilalabas ko yan sa susunod na mga pagbabanat ko sa lahat ng Pugo. Ang kasunod kong babanatan,
Kasama na dyan yung nagpapatayo ng pugo. Yan yung gobernador naman ng Bulacan. Ayaw pa huli. Ng agaw ng lupa. Yan sa Bulacan. Gamit pa ang PNP SWAT. Ginamit pa para mang-agaw ng lupa. Anong klasik ang gobernador ka? Ikaw, Mayor, Secretary Benhur Abalos, bakit mo pinapayagan ang mga pulis mo na gagamitin ng mga politiko mo? Daniel Bernardo, itigil na ang kalibugan dyan sa Bulacan. Para sa ikaulad ng Bulacan, kalibugan ay tigilan. Nag-agaw ka pa ng lupa dyan. Hindi mo nga masikaso. Yung mga baha-baha dyan, ikaw dahilan kung bakit sobrang taas ng baha. Wala na. Lahat ng mga mayor, mga local government, gusto may pugo na. Kasi makikita. Pero ang alam naman ata nila na sa ilalim ng pugo ay may droga. Kung bakit naman si Michael Yang dyan ang protector, ang nag-umpisa niyan, ang nagtayo niyan. Siyempre kasama si Duterte dyan. Kasama siyempre si Bongo. So ano ba ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Bayan ko, kayo ang humusga.